Hi everyone! Good day! Welcome back to our YouTube channel, Mergence Garden. And for today's video ay pag-uusapan natin itong care tips dito sa ating lola. Requested by Ma'am Cherry Plant Story. So ito yung request niya guys. Ma'am, pa-request po care tips ng Echeverria Lola. 4 times na akong nakapatay. Ha 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 ha. So, hi ma'am, shoutout po sa'yo and thank you for always supporting my vlog. So, ayan po. Para dito po sa ating lola. So, nandito tayo guys sa table. Yan, kinuha ko siya doon kasi napakainit po. Ayan. So, medyo nag-ayos na rin ako dyan guys. Ayan. So, let's start. So, ito pong ating Echeverria Lola ay hindi naman po to siya masyadong mahirap alagaan. So, basta maibigay lang natin sa kanya yung tamang pag-aalaga. So, ang gusto po ng ating Echeverria Lola ay dry lang siya guys. So, ayaw niya nang lagi siyang nababasa. So, kapag po tayo ay magdidilig nito, yan sa water requirements niya ay gusto niya ay pagdidiligan natin siya ay dapat tuyo na siya bago siya natin bigyan ulit ng water. So, much better na lagi siyang dry kaysa sa nababasa nyo po siya palagi. Kasi pag lagi siyang nababasa ay nagrarat po siya. So, meron ako nito before, dalawang two-head siya na Echeverria Lola. So, ang ginagawa ko po nito ay tinatanim ko muna siya. Pakabili ko nito guys, pagdating sa akin ay tinatanim ko na siya agad. Pero, tinatanim ko po siya sa small pot muna. Yan, sa small pot. So, kung nakikita nyo guys, yung small pot na yon, ayun, yung nakahang na small pot na yon. So before, dyan ko yan siya nakatanim. Lahat ito guys, dyan nakatanim. Tapos yung two heads ko na yon dati na Echeverria Lola ay dun din nakatanim. So, ang nangyari lang yung two heads ko na lola ay wala na guys kasi nung ginawa ko yung wood planter, yung nandito guys nakalagay dati, yung wood planter dyan na nilagyan ko ng mga kung napanood nyo yun, yung nilagyan ko ng mga succulents dito buds, iba-iba guys. So, naisipan kong ilagay yung Echeverria Lola ko na two heads doon. Ang problema naman guys, yung pagkatanim ko nun ay lagi ng maulan sa mga sumunod na araw and then may takip naman yun na plastic pero lagi siyang nababasa kasi natutuluan siya at nawiwisikan palagi ng water kaya lagi siyang nababasa. So, ang nangyari guys, after a week na lagi siyang basa ay nangitim po lahat ito. Nakita ko na lang na nangitim na lahat ng kanyang rosette. So, yun lang talaga guys ang problema sa lola natin kapag lagi siyang nababasa. So, ito naman guys ay dati din tong nasa small pot na yon and nasa loob lang to guys ng greenhouse. So, nandun lang siya guys dati. Nandyan sa taas na yan nakapatong yan dyan. And then ang ginawa ko lang nito guys kasi nga lumalaki na sila. Yan hindi pa yan ganyan kalaki before guys, yung mga lola natin. Ayan, hindi pa yan ganyan kalaki before. So same sila lahat nakatanim sa small pot. Pati yan guys, yan. Nakatanim yan lahat talaga sa small pot. So ang ginawa ko sa kanya nung talagang lumaki na siya, naisipan ko siyang iripat. So, wala akong mga single pot no na medyo malaki. Yan, sa susunod na size doon sa pot na ginamit ko. So, wala akong pot na. So, ang ginawa ko ay mayroon akong gantong pot. So, naisipan ko na lang na gawin ko siyang arrangement. Ayan, pinagsama-sama ko dito sa pot na to. So, ayan na lang yung lola na mayroon ako guys. Yung dalawa ko ay wala na, yung two heads. Wala na yun. So, ito na lang yung natira sa akin. Pero, after ko naman sila dito guys, maitanim. Ayan na sila guys. So, mas lumaki pa sila dito. So, ang Echeverria Lola naman pala guys ay parang slow grower siya kasi matagal ko na tong naitanim sa small pot pero maliit lang siya before and then matagal talaga siya guys lumaki. Yan. Basta ayaw lang talaga niya ng sobrang water. Yung ayaw niya lagi siyang nababasa and then mahilig to guys sa sunlight. So, ang gusto niya kapag ang ginawa ko lang naman dito guys sa lowland ay pagkabili ko sa kanya, tinanim ko sa small pot and then nilagay ko muna siya sa dun ko na siya nilagay sa patungan na nandun talaga siya dati guys and then naglagay lang ako ng net sa taas nung naitanim ko sila kasi para mabigyan sila ng shade at hindi sila masunburn. So after
ilang days na a-adapt na nila yung weather dito sa amin, sa Bicol yan. Kasi sobrang init talaga dito guys kapag mainit yung panahon. So, nung na-adapt na niya, yan, tinanggal ko na guys yung net, and then pinaanuan ko na siya ng morning sun. And then kapag tanghali, binabalik ko yung net. So, ganun guys yung ginagawa ko. And then, after kong gawin yon ng mga ilang days, then tinatanggal ko na yung net hanggang sa tuluyan ko na siyang hindi binabalik. Ganun yung ginagawa ko para, para masanay na siya sa weather dito sa amin na mainit. So, ganun siya guys. Hindi siya nag-sunburn. Ayan. Wala akong problema sa kanya, hindi siya nag-sunburn. For propagation naman dito guys, sa leaves, ay na-try ko na mag-propa nito sa leaves, pero nahihirapan ako sa kanya guys mag-propagation sa leaves. Kasi mayroon ako nitong mga pinropa, yung isa kong lola na yun ngayon nangitim. Hindi lahat yun guys ay nasira talaga yung leaves niya. Nangitim yung dyan, mayroon pa rin natira yung yung leaves niya, mayroon pa rin natira na hindi sira. So ang ginawa ko, pinropagation ko yun guys. Pinropa ko siya. So ang nangyari, ang tagal kong nag-aantay ng ang tagal kong nag-antay na magkaroon ng pops yung orchia roots. Matagal siya guys, super tagal. Nagkaroon lang doon sa dami ng leaves, nagkaroon lang ng isa, yung isa lang, and then hindi pa rin guys natuloy. So hindi ko alam kung sa inyo mahirap din ba sa inyo alagaan or magpropagation sa leaves kay lola, pero ako guys, wala talaga, hindi ako nakapag propa nito sa leaves na naging successful kasi hindi talaga siya guys tumuloy yung akin. So sa dami ng leaves, isa lang yung nagkaroon ng pops. Nung lumabas na yung pops niya, wala pang roots. Unti-unti rin siyang nag-block yung leaves, tapos hanggang sa pati yung baby niya nag-block din. So yun lang yung nahirapan ko sa lola na to guys, yung pagpropa sa leaves niya. Pero kapag siguro guys sa top cut guys, hindi ko pa na itatry kasi ayoko kong itop cut itong ating lola. Yan. Kasi hindi pa siya gaanong matangkad. So, ganyan pa lang siya Dati kasi guys, maliit lang talaga itong mga lola ko na to. So, medyo lumaki na lang siya ngayon dito sa pot na to Ayan Binilakihan siya guys dun sa sa small pot. Kaya nilipat ko siya dito. Nung nilipat ko siya dito, mas lumaki pa siya. So, slow grower talaga itong ating lola. So, pagdating naman guys sa pest, wala naman akong problema sa kanya sa mealybugs. Wala akong nakikita, wala akong na-experience sa kanya sa mealybugs. Yan. Wala talaga. Kahit na fungus guys, wala. Hindi siya nagkakapungus sa akin. Hindi lang talaga to guys mailig sa water. Yan lang yung iiwasan natin na gawin kay lola, yung ma-overwater siya or mabigyan siya, or lagi siyang mababasa. Yan, hindi ko to guys sa inyo ma-recommend sa rain and shine. Ayan, kasi never pa ako nag rain and shine nito. So yung nilagay ko sa wood planter ay natatakpan nyo ng DIY ko na plastic. Kaso lang lagi siyang natutuluan, nawiwisikan kasi sunod-sunod talaga guys yung ulan, kaya walang nangyari, namatay siya. So, yun lang guys, yung ma-share ko sa inyo. Yun lang po ma'am yung ma-share ko sa iyo na care tips na ginawa ko dito sa aking lola para mabuhay ko siya. So, kapag may dry leaves na siya, tinatanggal ko. So, ito, hindi pa totally dry yung kanyang leaves. Ay, nasugat na. Ayan, tinatanggal ko talaga yung dry leaves niya kapag yung malutong na. Pero kapag ganyan, hindi ko pa yan tinatanggal kasi pwede pa yan dyan guys, inuman ni lola. Ayan. So, kapag malutong na yung dry leaves niya, saka lang po natin siya tanggalin. Pero guys, alam nyo, happy ako kasi, ayan Hindi ko alam kung makikita nyo, pero papakita ko. Ayan, meron siyang baby sa ilalim. So, sa nakikita ko, meron siyang 2 na babies. And then dito, tingnan natin. Dito guys, wala akong makita. So dito sa medyo malaki, wala din guys. Ito pa lang guys yung may baby ako na nakikita. Ayan. Sa ilalim. So, kapag naman pala guys, na-stress itong ating lola, parang nagpipink yung ganyan niya. Ayan medyo nagpipink siya kasi
naiinitan talaga to guys, morning hanggang hapon. So nakaka-receive sila dito ng enough sunlight. Sobra-sobra pa nga guys yung sunlight na nare-receive nila kasi dapat ang sunlight na marireceive ng ating succulents ay 1 to 6 hours yan. Okay na sila sa sunlight na yun guys. Pero dito, simula umaga hanggang hapon talaga as in. O, tingnan nyo naman. Yan, compact na compact sila oh. Yan, maganda yung ano nila, maganda yung itsura nila sa sa arawan talaga. So, kapag maulan naman, yun lang yung nagsisimula silang mag-etiliated kasi pag wala silang nare-receive na sunlight. Pero dito guys, kahit umulan, yan dito kahit umulan, makaka-receive pa rin sila ng bright light kasi may plastic lang tayo dyan. Hindi sila maulanan pero may bright light pa rin silang marireceive. Kaso lang, syempre, need talaga nila yung heat ng sunlight. Pero okay lang yan guys. Wala tayong magagawa kapag umuulan. So yan ang itsura nitong ating arrangement sa pot na to. Ayan o. Si ano to guys? Si Bianca. Ayan. So nasamahan na natin ng ibang succulent. So ito guys, hindi ko na alam mo. Ano nga to guys oh? Kulubot. Yan. Kasi nagdilig ako nito last day. Pero hindi ko talaga sila yung dinidilig na talagang sok na sok. Hindi guys kasi natatakot ako mag-rat si Lola. Yan. Kaya ingat na ingat talaga ako dito sa pot na to. Kasi makapal tong pot na to guys. So ayan o, makapal siya. At ang soil mix nito guys hanggang ilalim talaga. Kasi ang nilagay ko dito, half nung soil mix na mix. Tapos yung dito banda sa ilalim niya ay pure na fresh na rice hull yung nilagay ko. Yan, nakakabigat lang dito guys yung pamis na nilagay ko dyan. Tapos yung mga bato, ayan. Yung kaya mabigat tong pot na to. And then, bumibigat na rin siya kasi lumalaki na din itong ating Monroe. Ayan, si Orange Monroe. Ito lumaki na din guys. So, kung ilalagay ko yan doon sa small pot na pinagtaniman ko before, hindi na yan guys kasya. Ayan. At lalo na itong ating Bianca. So, ito din, oh. Malaki na talaga to guys dun sa pot na to, oh. Yan. So, that's all for today's video guys. Yan, sana ma'am ay nasagot ko po yung katanungan mo and request mo. Yan, sana ay matulungan po kita para mabuhay mo yung lola dyan sa place mo. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching. At kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, Emergence Garden, like and share. Also hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod ko pang video na gagawin. And see you on my next vlog. Bye bye guys! Happy gardening!